akala mo ordinaryong sasakyan lang ang ginagamit ng presidente ng Amerika, nagkakamali ka. Ang sinasakyan ng Pangulo ng United States ay isa sa pinaka-secure na sasakyan sa buong mundo. Ang tawag dito ay The Beast o opisyal na kilala bilang Cadillac One. Hindi ito simpleng limousine. Para na itong gumagalaw na bunker na ginawa para protektahan ang pinakamakapangyarihang leader ng Amerika. Una sa lahat, ang bigat ng sasakyang ito ay halos 9 hanggang 10 tonelada, mas mabigat pa kaysa sa ilang armored military vehicles. Dahil sa kapal ng armor nito, parang pinagsamang sasakyan at tangke ang dating. Ang mga pintuan ng The Beast ay sinasabing kasing kapal ng pintuan ng isang Boeing 757 airplane. Ibig sabihin, hindi basta-basta kayang pasukin ng bala o kahit malalakas na baril. Ang katawan ng sasakyan ay gawa sa military-grade armor at steel plates. Kaya nitong pigilan ng armor-piercing bullets, mga bala na ginagamit sa digmaan. Hindi lang yon. Kahit magkaroon ng eksplosyon o bomba malapit sa sasakyan, dinisenyo itong manatiling buo para protektahan ang presidente sa loob. Isa sa pinakaimportanteng bahagi nito ay ang bulletproof glass. Ang salamin ng sasakyan ay hindi ordinaryo. Binubuo ito ng maraming layers ng makapal na reinforced glass na halos hindi kayang basagin. Sa katunayan, may maliit lang na bahagi ng bintana ang maaring ibaba. At iyon ay para lamang makipag-usap ang presidente sa labas kung kinakailangan. Pero hindi lang bala ang iniisip ng mga gumawa nito. Ang The Beast ay ginawa rin para sa chemical attacks o gas attacks. Kapag may nangyaring ganitong sitwasyon, maaring isilang loob ng sasakyan para hindi makapasok ang nakalalasong hangin. May sarili rin itong oxygen supply system, parang sa eroplano o submarine, para makahinga pa rin ng maayos ang presidente at ang kasama niyang security. Isa pang kakaibang detalye, may stock ng dugo ng presidente sa loob ng sasakyan. Kung sakaling magkaroon ng emergency o matinding sugat habang nasa biyahe, may nakahandang dugo na kapareho ng blood type ng presidente para agad siyang matulungan ng medical team. Ang gulong ng sasakyang ito ay espesyal din. Kahit mabutas o masira ang gulong dahil sa bala, kaya pa rin nitong tumakbo ng mabilis gamit ang reinforced rims. Ibig sabihin, kahit may attack na mangyari, hindi agad titigil ang sasakyan at maaari pa rin nitong mailayo ang presidente sa panganib. Sa loob naman ng sasakyan, parang mobile command center ang setup. May mga advanced communication systems ito na direktang konektado sa military at sa White House. Kahit nasa daan ng presidente, maaari pa rin siyang makipag-usap sa mga generals, security agencies, o kahit sa Pentagon kung kinakailangan. Hindi rin iisa lang ang ganitong sasakyan. Kapag bumibiyahe ang presidente, kadalasan ay may 2 o higit pang identical presidential limousines sa convoy. Ginagawa ito para hindi madaling malaman kung alin talaga ang sinasakyan ng presidente. Isang taktika para malito ang mga posibleng attackers. Bukod pa rito, ang convoy ng presidente ay may kasamang maraming sasakyan ng United States Secret Service. May mga armored SUVs, communication vehicles, at minsan ay may kasamang sasakyang may dalang counter-attack team. Kaya kapag dumaan ang convoy ng presidente, parang maliit na military operation ang dating nito sa kalsada. Sa madaling salita, ang sasakyan ng presidente ng Amerika ay hindi lang pang-luxury o pang-display. Isa itong high-tech armored fortress on wheels na ginawa para protektahan ng Pangulo laban sa halos anumang uri ng panganib, mula sa bala, bomba, chemical attack, hanggang sa emergency medical situations. Kaya sa susunod na makita mo sa TV ang convoy ng presidente ng Amerika, tandaan mo, ang limousine na iyon ay hindi lang kotse. Isa itong gumagalaw na tangke na may teknolohiya ng military na dinisenyo para matiyak na kahit sa gitna ng panganib, mananatiling ligtas ang pinakamakapangyarihang leader ng bansa. Thank you for watching.